Ambisyon tayo. Hindi nung spectator lang. Naniniwala kayo sa community, maraming spectator lang. Alam siya ng spectator lang. Paatin-atin, paupo-upo, patanong-tanong na, sino speaker? Yun lang, nandun lang siya. Tayo ay hinahamon mag-impon. Hanapin mo ang kaloob ng Diyos sa'yo at gamitin. Hanapin mo kung saan ka effective. Kaya nga ang maging servant dapat may passion at tignan mo kung anong ministry ka, kung effective ka. Hindi lahat ng mga nasa ministry effective, naniniwala ko ba? At kung sa tingin mo na hindi ka effective, hanapin mo sa iba. Hindi mo pa natutuklasan kung hindi ka pa effective. Kasi meron iba, gusto lang niya. Pero hindi gusto ng Diyos para sa kanya. Halimbawa, gusto mo ng music. Ayaw naman ng music sa'yo. Uy, pili. Bino mo, nagbo-voice sila. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Wala ang boses mo doon sa do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Boses baka ka. Uy, pili. Baka iba ang deep sa'yo. Amen po? Kaya hanapin mo yung effectivity mo kung saan ka effective. So, God has endowed everyone for service. No exception. Lahat tayo. These endowments are different in different persons. Kaya nga ho, siguro kayo, tutulad nyo, nag-iimbita kayo ng mga kapatid natin sa labas. Pamilya man o hindi pamilya. Kayo ba naka-experience na kayo nag-iimbita tapos sinagot kayo na ganito? Ay, hindi mo na pwede umattend dyan sa inyo kasi marami pa ako intindihin sa buhay. Nakaranas na kayo ng mga ganon? Tinatanggihan kayo kasi may mga intindihin daw sila. Tapos kayo nagpapatutog sa kanila. Bakit? Ako rin naman, may mga anak din naman kami. Pero naisasabay namin, ay, panliit pa yung mga anak ko. Marami pa ako intindihin. Siguro sasama ako sa inyo sa Holy Family. Pag wala na ako intindihin, pag-retire ko na. Maraming ganyan. Correct? Correct? So bagay, may katwiran din naman sila. Pag-retire na nila, wala na silang intindihin. Kasi mga anak nila, graduate na, nakatapos na, baka may pamilya na. At retire na sila. Kaya lang ang problema, sila na ang intindihin. Bino mo aakit sa elevator o kaya akit sa hagdanan. Bino mo, step, no. Step. Kasi retire na eh. Hawak-hawak mo sa pero, sa braso. O dahan-dahan, dahan-dahan. Pagdating, closing prayer. Sasama pa sa outreach yan. Intindihin na siya. Wala na nga siya intindi kasi siya intindihin ng community. Oh my God, brothers and sisters, ibigay mo ang lakas mo habang may lakas ka pa sa Panginoon. Huwag mo ibigay yung tira. Ang dami kong mga pinuntahang mamamatay na. No? At maraming percentage na nakita ko sa mga mamamatay na parang bang hindi pa sila accomplish. Parang may kulang lang. Samantalang tapos lahat ng anak. May pag-aari-arian na yung mga anak. Alam ko, sagutin yung mga kulang na sinasabi nila. Kaya na nga, hindi ko masabi-sabi, baka madali. Isa lang sasabihin ko kasi hindi ka naglingkod. Ayaw ko naman baunin ngayon sama ng loob na ito. Kung marinig sa akin kasi hindi ka naglingkod. Kaya napala mo ngayon, nararamdaman mo ngayon, parang may kulang. Parang katulad yan natin na hindi ka makaalis-alis ng bahay kasi attached ka masyado sa mga anak mo. Aalis ka na lang ng bahay, balik ka ng balik. Bakit? Marami kang billing. Alam niyo, minsan kung kailan tayo nasa deathbed, tsaka mo iisipin, sana ginawa ko na ito. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya hindi sayang ang pagpunta mo ito. Hindi sayang niya.
Whatever work we have been endowed for, we should find it and do it. We should find it and do it. Tuklasin mo kung saan ka inilalagay ng Diyos sa ministry. Tuklasin natin. Number 3, a call to build the fellowship of the church. Verses 9 to 16. Alam niyo, habang pataas tayo ng pataas, pahirap ng pahirap. Pero, huwag natin isipin yung pahirap. Sapagkat, andun ang grasya ng Diyos para maisabuhay natin. Amen ba? Yes. Basahin ko po sa inyo sa Romans chapter 12 verses 9 to 16. Sabi po sa 9 to 16, maging tunay ang inyong pag-ibig. Narinig niyo? Maging ano ra? Naniniwala kayo, hindi tunay ang pag-ibig ng iba? Maraming kaibigan, maraming mga sarili dyan. Maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong puso't maglingkod sa Panginoon. Magala kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin, papalain, at huwag sumpain. Makigala kayo sa mga nagagala. Makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng loobin. Huwag kayong magmataas, kundi makisama sa mga aba. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakalunod. Dito po sa 9, ay nais ng Diyos that we need to cherish sincere love for our brethren. Mag-ibigan kayo ng tunay. At sinabi rin dito sa 9, kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Meaning to say, cleave to the good things. Cleave to the good things. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid at palaganin niyo ang iba higit sa inyong sarili. So dito, you need to practice selfless love. Selfless love. Because Jesus Himself, in-offer niya ang kanyang selfless love. Unahin mo yung kapwa bago yung sarili. Nandiyo sa military. Yan ang doktrina ng sundalo. Kasi binibigay nila ang buhay nila sa inang bayan. Dapat. Pero kung ito'y tinuturo lang na institusyon para i-depensa ang bansa, pwede practicein ito pagdating sa pananampalataya. Remember that God deserves our best. Kaya ang tanongin sa bawat lingkod, have you given God your best? Verse 11, diniin mo rito ni San Pablo. Sabi niya, magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Naniniwala ho ba kayo na sa panahon ngayon, siguro maraming karibal? Hello? Maraming karibal. At ang magbigat, minsan na nagiging karibal ng Panginoon ay yung mga blessings na binigay niya sa tao. Yun ang nagiging karibal. To mention a few,
Hindi ko sinasabing hindi mahalaga yan. Ang hanap buhay ay biyaya mula sa Diyos. Naniniwala kayo? Alam ko, naniniwala. Yan ang source of income mo. Yan ang source of livelihood mo. Pero kung minsan, kung ano pa yung biyayang binigay niya, ang siyang nagiging Diyos-Diyosan ng iba. Bakit? Kasi binuhos nila yung panahon nila doon. Kaya si Lord, if you will study the scriptures, well, I'm not saying become full-time servants. No, that's not the point. But if you will study the scriptures, yung mga nagseryoso, they left everything. They left everything. Now, we are not preaching we're not preaching the same thing that you have to leave everything. No? The point here is, it is as simple as the first commandment. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. And it goes down to one thing. Amigo, put God first in everything you do. Put God first in everything you do. Unahin mo siya ng higit sa lahat. Tama kaya yun o mali? Wow, madaling sabihin tama. Pero pag may sakit at isang mahal sa buhay na nakukumpay, hindi nyo makikita dyan yan sa gawain. Niniwala mo kayo? At iiral ang natural thinking ng tao, hindi supernatural ang iiral, kundi natural. Ano yung natural? Eh kailangan, siyempre, bantayan mo yung pasyente mo, bantayan mo yung may sakit mo, bantayan mo. Kaya hindi iba nakakaabot doon sa supernatural level. Pag sinabi supernatural level, hindi ito ginagawa ng pangkaraniwan. Remember that Christian life is a supernatural life. Believe me, I think. Christian life is a supernatural life. And we cannot live that kind of life not unless we ask the power from the Holy Spirit, from the Higher One. It's only the Holy Spirit who will give us the courage to live that supernatural life. Hindi mo lahat na pagbibigyan ng ganong klaseng iyala. Help the needy and be hospitable. Verse 13. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyo lagi ang inyong pinto sa mga taga-pangubang lugar. Alam niyo, in my 25 years in the ministry, my first wife, yung aking namatay na asawa, we have experienced 2 beses na nagpatira sa bahay namin nung kami nasa ministry. Alam niyo, kasi kami mag-asawa, tiga Radio Veritas kami for the past 22 years. Ako, siya before she died, kasi 17 years na siya nakapaglingkod, then she passed away. Nung mga panahon na yun, na hanggang ngayon naman, may programa kami Radio Veritas, pero wala na yung misis ko. May mga nagpapakanseling. May nagpakanseling sa misis ko na sabi niya, Sister Hasmin, bigyan mo ako ng inspiration na salita ng Diyos para hindi ko ituloy inumin itong laso na hawak-hawak ko ngayon sa kamay ko. May matatauwang ka kung kausap mo sa kabilang linya, magpapakamatay. Sabi ng misis, ba't ka magpapakamatay? Kasi itinakwil siya ng magulang niya, iniwan siya ng asawa niya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Sabi ng misis ko, nasaan ka ngayon? Nasa labas ng bahay, naglalakad. Sabi niya, naglalakad ko saan-saan. Eh, nandito lang ako sa isang tindahan na naka-tune in sa Radio Veritas. Kaya nakitawag ko sa telepono. Sabi ng misis ko, ganito na lang, punta ka sa amin ngayon at mag-usap tayo. Kung gusto mo, mag-stay ka muna sa bahay namin habang hindi naaayos yung problema mo sa pamilya. After the program, after mga 2 hours, pag-uwi namin sa bahay, binigyan namin yung address. Dumating.
Pinalaya siya eh. Kasama yung apat na anak. Iniwan siya ng asawa niya na may apat siya. Kawawa naman mo. Tumira sa amin ng 1 taon at 9 na buwan. Nagtoto kami mag-asawa in our own little way. That's how we live. For 1 year and 9 months na nakatira sa amin. Minsan mag-uuwi ako ng prutas sa aking mga anak. Hindi lang sa anak ko. 2 ang anak ko at that time. Wala pa si Karisma. Kung mag-uuwi ako, hindi para sa 2 kong anak lang. Kasama yung 4 din. Kung anong pagkain namin, yun di pagkain nila. Eh, simple lang naman ang pagkain din namin. Sabagat, yun yung panahon na pinuproseso kami ng Panginoon. Yung salita, simplicity. Alam mo, lahat ng lingkod dumaan dyan. Ako naniniwala. I was stripped off. So, 1 year and 9 months. After that, nagkaroon ng healing sa pamilya. Yung asawa talagang hindi na siya pinanggap. Tinanggap ng magulang, karoon ng negosyo. Naging close sa amin. Yung tao. Kaya nung namatay ang misis ko, talagang andun siya, di umatas. That is the first experience. Nagpatuloy ko. Usually, pag nagpapatuloy tayo, ang unang pumapasok sa isip ng tao is, baka magnakaw yan. Sino ba yan? Di natin kakilala yan. Di natin kakilala. Alam nyo, yan ang isang bagay na pumipigil sa akin para maisabuhin ko yung pati. We always have the doubt. We don't trust anybody. Ngayon, meron akong isa pang karanasan. Kasi dalawa yun eh. Yung isa yun ang experience. Pangalawang experience ito. And I know God's message to that. Meron kami pinatiran din sa babae. 3 days lang tumira sa akin. Tapos lumayas, hindi nagpaalam. Ninakawang kami. Ngayon, doon sa mga nag-iisip ng ganito, ay ako hindi ko gagawin ito kasi baka talaga manakawa kami. Hindi ko ine-exalt yung pagnanakaw niya. No. Pag si Lord, dinadala ka niya sa gawain, meron siyang tinuturo. Still, I don't buy those kind of minds na sinasabing, ay, hindi ako magpapatuloy kasi baka nakawa. The truth is, Satan is the one stopping you na magkawang gawa ka sa mga tao na nangangailangan. Kasi alam nyo, matindi ang tao pagdating sa pagiging makasarili. Hindi mo lahat magsasabuhay. Kaya sabi ko sa inyo ito, pamumuhay ng Kristyano, pahirap ng pahirap to. Hindi ginagawa na iba. At hindi natin nagagawa iba dito sa pagkatuloy natin kung kumpletuhin tayo ng Panginoon niya. Kasi may pagkukulang tayo bago tayo makapasok sa natin. Kaya nga ito, pag na-perfect mo ito, pintuan na lang ang pagitan mo sa natin. Okay. Ang tanong ko ito, hindi yan sa ninakaw. You have to gamble also in order to give your trust to everybody. Dalawa lang po ang tao sa mundo. Naloloko at manloloko. Tama ba? Tama ba? Naloloko at manloloko. Pakita mo yung katabi mo. Alin doon mo maging gusto?